Hello mga kayay, good day po. So for today's video po is papakita ko sa inyo kung paano po yung pag nagmo-move out po kayo ng bahay, paano po nila ini-impake yung mga gamit nyo dito. Ito po ang Filipino friend namin po mga kayay is lilipat po sila ng bahay. And then ayan po, pinakausapan po kami na mag-oversee po. Wala naman po kaming ginawa dyan actually. Tinitingnan lang namin kung ano yung mga pinapak nila to make sure na lahat po is napak na po nila. Siyempre, may pa-burger sa amin si Kuya dyan habang nanonood lang po kami ng mga nagtatrabaho habang kami kumakain mga kayay. So, yan po mga kayay. Ang galing po ng sistema nali dito. May mga dala na po silang boxes, tapes, mga mats, mga papel na kailangan po nila sa pagbabalot po. And then po, may mga nakasign po sa kanila every area po ng bahay. Halimbawa, meron sa bedrooms, kung ilan yung bedroom. Halimbawa, 3 yung bedroom sa taas. So, 3 tao din po yung gumagawa sa taas. And then, meron sa kitchen at meron din po sa receiving area. Tsaka, meron din pong tao sa isa din pong room. That time mga kaya, 6 po sila nagtatrabaho dyan. So, distributed po sila sa every areas po ng bahay. Ang medyo marami-rami lang pong gamit na ipapak dyan is yung sa kitchen area mga kaya. Kasi yun po yung mga babasagin, kailangang ingatan. Ang galing po ng sistema nila dyan mga kaya, lahat po ng mga box na nililabel na po nila kung saang room po yan galing. And then yan po nakaseparate po, halimbawa pag sa kitchen, doon po lahat nakatambak. And then kung galing sa room, doon din po nila muna itinatambak yan mga kaya. Yung mga babasagin mga kaya, talagang tinataga nila yan. Ang dami nilang nilarap talaga nila sa papel to make sure na hindi mababasag. Kasi pag nabasag, may nabasag po sila dyan, sila po yung magbabayad yan mga kaya. Alam niyo po ba mga kaya, natapos nila yan halos 2 oras lang mga kaya, natapos na nilang ipak lahat ng gamit sa sala, sa taas. Actually, mas mabilis po sa mga room sa taas. Mabilis po silang natapos doon. Parang 1 oras lang po sila nagpack. And then, pinagtulungan nila yung sa kitchen kasi nga po, doon nga po sa kitchen talaga yung maraming gamit na dapat ipak. So, yan po yung mga furniture mga kaya. Hindi na nila yan pinapak. Alam naman nila na safe naman. And then, yan. Yung mga boxes mga kaya, hindi nila yan pinupuno para hindi ganun kabigat. Para din sa kanila, pag hinahakot na nila doon sa truck. Yan, ayan po. Siyempre, tingnan natin po, inspect natin po yung mga rooms kung talagang lahat po is napak nila. Baka may mga nakalimutan sila dyan mga kaya. So, ayan po. Yan ang po yung ginawa namin mga kaya. Tumingin lang po kami. Pinapanood lang namin sila kung ano po yung ginagawa nila mga kaya. So, that mga kaya, niloload na po nila sa truck. Yung una po nilang niload is yung mga gamit sa living area. And then, sinunod po nila yung sa kitchen. And then, yung nasa room, yung isang room po dito sa baba, yun po yung ununa nilang i-load sa truck. So yan mga kayay, malaki po yung truck na dinala nila dito mga kayay. So talagang kasyang-kasya lahat ng gamit na ilo-load nila. And then meron po yung naka-standby na isang sasakyan. Yan po yung lift na pagdadaanan po ng mga boxes din na galing sa taas. And then meron po silang isang truck na naka-standby doon in case po na sumikip po dito sa isang malaking truck mga kayay. Pagkatapos sila sa baba mga kaya, sinunod na nila yung nasa taas. So ayan po, ipinaandar na po nila yung lift. Tinatry po nila dyan nung una kung maayos pa yung galaw to make sure na hindi siya magbabagsak pag nilagyan na po ng mga gamit. They make sure also mga kaya na hindi madadamage yung wall pag dinikit na po nila yung lift na yan. Kasi po syempre babayaran niya ng may-ari pag na-damage nila. Then nung okay na po yung lift nila mga kaya, sinimula na po nila mag-load. Pero unti-unti lang po nilang nilalagay kasi nga po, baka sobrang bigat din. And then, yun, sumula na po nilang i-load ulit sa truck. Inuna po nila muna yung mga boxes na i-load mga kaya. And then, sunod-sunod po yan kung ano pa po yung mga boxes. And then, yung mga beds na rin po. Lumis lang. Then, ayan na po mga kaya, last na po nilang binabais yung isang mattress. So, ayan na po yung last nila na ilo-load sa truck. And then, ayan, ang bilis po nilang kumilos mga kaya, parang wala pang 1 o'clock yan, tapos na. So, ayan po, yung truck, puno na rin po siya mga kaya. Ayan na po yung small truck na napuno na rin po kasi yung isang malaking truck po is punong-puno na rin po siya. So, first time ko po itong nakita mga kaya kung paano po yung pamamaraan ng pag-move out. Just in case na pag kami rin po yung mag-move out, may idea na po ako. Hope you enjoyed my video mga kayay. Please like and subscribe. Thank you!